Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kaniyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating pong pagninilay ay hango sa libro ni Father Hill A. Alinsangan na pinamagatang On the Way of the Cross, Gospel Reflections for Year B. At ito po ay ating sasalin sa ating wikang Pilipino. Alam niyo po, ang sentro at focus sa bawat tahanan ay ang isang bata na binibigyan ng atensyon at pag-aalaga. Alam niyo, ang bata ang nagdadala ng pag-asa para sa isang maginhawang kinabukasan. Siya ay isang maliit na anghel na nagbibigay kagalakan sa bawat pamilya. Alam niyo, sa Pilipinas, ang sentro ng debosyon at ng religiosity ay madalas sa Santo Niño. Ito'y, alam niyo, napakahirap hanapin ng isang Pinoy na walang Santo Niño na imahe sa kanilang mga bahay. Ang debosyon at oras sa Santo Niño ay madalas na hindi sumusunod sa teolohiya o sa liturhiya ng simbahan. Ito ay more of a folk religiosity dahil ito ay sa pangkaraniwang mga tao. Hindi ito sa mga pari o sa mga theologians. Hindi sila yung nagde-decide na kung paano ma-manifest at paano ipapractice yung debosyon. Pero ang simbahan, hindi niya madalas at hindi niya basta-basta hayaang i-dismiss o ipapawalang halaga itong mga popular devotions or religiosity dahil maaaring ito ay maging source of inspiration na magkaroon ng pag-iisip na magsakripisyo at maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Madalas ang icon ng Santo Niño ay pinapartner after the image and likeness ng mga deboto. Halimbawa po, yung mga bumbero, dinedecorate nila yung kanilang opisina ng Santo Niño na nakapangsuot din ng pambumbero. Yung mga owner ng bus company, yung mga driver, yung mga mekaniko, meron din silang Santo Niño na ang susuot nila ay katulad din sa kanila. Ang ating mga kapatid na Filipino Inchik, Filipino Chinese, meron din silang statue na look alike ng Buddha. At yung mga merchants, they love to dress up their statue in green, the color of money, US dollars. Pero hindi natin maiwasan na pangiti sa mga childish way na kung paano in-express yung debosyon na ito. Pero mga kapatid, nire-remind pa rin tayo ng deklarasyon ng ating Panginoong Hesus sa ating ebanghelyo ngayon na ang paghahari ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay para sa mga batang ito.
no, sa mga bata. Sinabi pa niya na kung sino man ang tumatanggap sa kaharian ng langit ay dapat maging katulad ng isang bata. At kung sino man ang hindi tumatanggap sa kaharian ng langit, katulad ng mga batang ito, ay hindi makakapasok dito. And to be like a child does not mean that we remain as children and that we refuse to act like adults. Yung pagiging katulad ng mga bata ay hindi ibig sabihin na magiging bata tayo. Parang batang isip na ayaw na nating lumaki bilang mga adult. Sa ganitong ganang pagsabi, maaaring maging biktima tayo ng adult machinations. Ang ibig sabihin ni Jesus sa expression ay tayo ay maging mapagpakumbaba na itinatanggi natin ang pagtakbo sa pera, sa kapangyarihan, sa impluwensya na nagiging dahilan kung ito ay nakakasakit sa ating kapwa. No? For a person to remain humble, one must refuse to run after money, power, and influence at any cost, especially if these are used to do harm to others. Kaya yung mga tao na they humble themselves will be raised up by God. Yung mga tao na nagpapakababa, yun na yung mga itinataas ng Diyos. Sa ganitong espiritualidad ng mga banal, no, na minamahal ng mga tao, dito dumidepende, no, ng ating pagiging pagpapakababa. Dalawang santo ang merong espesyal na impluwensya sa debosyon ng banal na sanggol. At yun ay sina San Francisco ng Assisi at si Santa Teresa ng Avila. Ang debosyon sa banal na sanggol ay pinalaganap ni San Francisco noong 1223. Nung gumawa siya ng isang cliché or tableau ng Belen, no, ng nativity scene, na kung saan inilagay niya ang baby Jesus sa manger na nakapalibot ang imahe ng ating mahal na Birhen at ni San Jose, ang mga pastol, ng mga mago at ng mga anghel. Dinagdagan rin niya ng mga hayop, ng mga ibon. Si Santa Teresa naman ng Avila, siya isang reformer at monastic, of reformer of monasticism na kalaunan ay diniklara siyang doktor ng simbahan. Mahal na mahal niya ang banal na sanggol na nakapandamit na pangmaharlika, katulad ng hari ng Espanya. Kaya sabi na kapag daladala niya yung imahe, nung daladala niya yung imahe ng sanggol na yun, ito ay naging modelo ng Santo Niño de Praga. Ito yung well-known image ng Holy Child. There are people who say that Filipinos do not mature in their Christian life because they are so attached to the Santo Niño. Tayo nagmamature sa ating pagiging Kristiyano sa buhay dahil masyado tayong attached sa Santo Niño. Pero marami yung mga defenders ng folk religiosity na nag-express ng kanilang sentiments na hindi naman ito tinatanggap bilang opisyal na liturhiya ng simbahan. Kaya kung titingnan natin maigi, kailangan maayos natin at malinis ang debosyon na ito. Pero one doesn't throw the baby along with the water after one has bathed the child. Tao palangga
at sa sugo, ang mata humulalawan sa unang mga misyonero sa usang balay hipalgan. Kanila ikaw nagpakita, ikanda sa imong gugma. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Hiludhan ka o gisimba ni atong mga kaparian sa tanan mga katawhan, sa mga punuan nila, kaysa pagtanaw kanimo Kristiyano, sila nahimo. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Ang simbahan gipatihindog ni atong mga tawhana, aron ang larawan nimo dunay usang puloy anang, ug dito gihangyod nila nga kaluy-an nimo sila. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilabang. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang sa tanang kinahanglan.